Magandang tanghali po. Ito po si Aling Marie, si Nanay Marie, Tita Marie, Ate Marie, ang inyo pong kakampi. Talakayin po natin itong napapabalita na itong mga vloggers ni Duterte ay pinondohan ng China. Ito po ang sabi nga po dito, China pinondohan seminar ng Pinoy vloggers. Wow! Ay, galing Pinondohan umano ng pamahalaan ng China ang mga vloggers at social media influencer na mayorya ay mga pro-Duterte sa pagdalo ng mga ito sa isang seminar sa nasabing bansa. Ito ang inamin ni dating Presidential Communications Office, PCO Secretary Trixie Cruz Angeles sa pagdinig ng Kamara Kamakalawa hinggil sa talamak ng mga fake news at online disinformation sa social media. Sa pagdinig, tinanong ni Deputy Speaker David J.J. Suarez si Cruz Angeles tungkol sa National Radio and Television Administration or NRTA ng China at ang papel nito sa pagsasanay ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang bansa. Ipinakita ni Suarez ang isang larawan ng mga dumalo sa NRTA seminar kung saan kasama si Cruz Angeles at iba pang vloggers na pro-Duterte na kinumpirma naman ang huli na training program sa mga media practitioners mula sa iba't ibang mga bansa. Yan, no? Okay. Shane! Sabayin mo nga yung aso. Yan, mga kapatid. Sorry po, wala po akong mapwestuhan na walang aso talaga eh. Napakainit naman sa itaas, no? So, pati po yung lamig ng aircon natatalo ng init. Super init po. Talaga mag-ingat po kayo at usong-uso po ang heat stroke, paalala lang po ito. At pagpasensyahan nyo na po at wala naman ako pwedeng pagdalhan ng aking mga alaga. Hindi ko sila pwedeng ilagay sa kung saan-saan lang dahil sila po ay may buhay din at kailangan din nila sa malilim na lugar, no? Kaya po nandito sila sa harapan ng aming bahay at sa mga lilim lang ng aking puno, doon sila mga nakatali, no? Kasi ang lalaki ng aso ko at saka talagang pag may napadaan, hindi pwedeng hindi kakahol. Hindi rin naman po ako makalabas dahil napakainit nga po. So dito lang po ang malamig na lugar sa aking pwesto at sa loob ng bahay ko dito. Sa ibaba, sa itaas po ay napakainit din. Okay. Pangunawa lang po. Ito po masasabi natin dito. Ano po ba talaga ang magiging probitsyo or mapapala ng mga fake news vlogger na to na sinusuportahan ng China? Hanggang kailan, hanggang saan sila magkakaroon ng ganitong sistema ng kanilang pamumuhay na umaasa na lang sila sa pagkita ng pera sa pamamagitan ng pagsisinungaling? Ang sakit isipin, ang ating mga kapwa Pilipino ay tila na mga pulubi na wala na talagang magagawang paraan. Buti pa nga mga pulubi, lumalaban ng patas kahit maghalukay ng basura ay ginagawa kesa ang magsinungaling. Ito po yung napakasakit na pangyayari sa ating Pilipinas na kailangang remedyohan ng gobyerno. Itong paghihirap na ito ng mga Pilipino na kahit na hindi maganda sa buhay nila ang epekto ay nangyayari sapagkat ito po ay tawag talaga ng gutom, tawag ng pangangailangan, tawag ng bituka. Ika nga, kung kaya't nagagawa nila ang magpabayad sa pagsisinungaling. At talagang wini-well-train sila ng mga kalaban at gustong sumakop sa ating bayan. Mga kapatid, sa ganitong pagkakataon, ang magagawa na lang natin sa mga Pilipinong ganito na binabayaran at tinitrain pa para lang balahurain ang bansa at ang ating mga nasa gobyerno, ganun din tayong mga simpleng Pilipino na nakikipaglaban para sa kanilang mga kasamaan. Ang magagawa po natin dito ay ipag-pray, ipagdasal at huwag tayong titigil na sila'y paalalahanan na sana idilat nila ang kanilang mga mata sapagkat sa maling tao sila sumusunod at ang kinakalaban nila ay ang sariling bayan at sariling bansa. Sana po ipagpatuloy lang ng mga taga-Tricom ang pag-iimbestiga sa mga fake news maker na ito na pro-Duterte at wala na po talaga naman silang magagawa So
wag na lang po natin awayin, wag na lang po natin silang pasakitan, sapagkat napakasakit na sa kanila ang mawala ng isang Duterte na inidolo nila at sinambahalos na parang Diyos-Diyosan, at higit sa lahat, doon sila kumikita. Pero ang kapalit nito ay pagkakasala, no? 'Di ba? So hinila sila sa pagkakasala ng mga Duterte. At talagang sila po ay umasa na lang dito kesa magbanat ng buto, no? So ito nga po ang isa pa nating hindi pwedeng mapaniwalaan, ano? Una, ang pagbabait-baitan ni Sara Duterte. Nakakapagtaka po na lahat sila ay nagbait-baitan, pati itong si Bongo. Habang ipinagsisigawan nila nung isang araw lang or nung last week lang or nung dinampot si Duterte na ang lahat ng paninisi, ang lahat ng mga masakit na salita ay inabot na ng mga nasa gobyerno na lumagay sa tama, at inabot na rin ng mga mamamayang Pilipino na nagtatanggol naman sa tama at sa mga biktima, no? So ito po yung sinabi ni Bongo na hindi po talaga ako makukumbinse. Maraming salamat po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa suporta at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Salamat sa pagiging matatag at patas sa paninindigan. Sa ganitong panahon ng kaguluhan at pagdududa, napakahalaga ng mga boses na naninindigan para sa batas at kapayapaan. Unahin po natin ang kapakanan ng mga Pilipino at ipaglaban ang interes ng bayan. Wow. Ang kailangan natin ngayon ay pagkakaisa at pagkilala sa proseso ng ating batas. Meron naman tayong mga korte na nananatiling malaya at functional. At sa kabila ng mga hamon ng panahon, dala ng pagkakaiba ng opinyon dahil sa mga nagaganap sa ating bansa, dalangin ko na hindi tayo magkawatak-watak. Dalangin ko na mananaig ang kapayapaan, pagmamahalan at malasakit sa isa't isa. At dalangin ko na magkaroon ng hustisya at pagsunod sa mga proseso na naaayon sa ating mga batas. Muli, maraming salamat po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa suporta at pagmamahal sa kapwa Pilipino. So, yan, napakinggan natin. Hindi natin tinutuligsa itong kanyang mga pinasasalamatan, no? Kaya lang, dito nakita ang tunay na katotohanan. At bakit kailangang magbasa ni Bongo kung taos-puso sa kanya ang kanyang mga sinasabi? Hindi po kapanipaniwala na ang isang Bongo na halos hindi bumitiw sa kandungan ni Duterte ay maging mabait ngayon. Kailanman po ay hindi ako makukumbinse. No? Hindi ako makukumbinse sa suporta. Hindi, sandali lang po, sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa suporta. Sabi ko nga po dito, sana wag na lang siya nagbasa, no? Hindi na lang siya nagbasa. Kasi scripted yung kanyang sinasabi. Wala sa kalooban niya ang kanyang mga sinasabi. Bagkus, ito nga, ang nangyari pong pagbabait-baitan ni Sara Duterte at ngayon naman ay si Bongo at ang pananahimik ng mga DDS, ito po ay isang malaking hindi kapanipaniwala na taos-puso sa kanila ang kanilang mga sinasabi. Dama ko po na tayo ay patuloy na nililinlang. Pagbabait-baitan at kunwari ay nagtatawag ng pakikisa. Ito po ay dahil eleksyon. Hindi mawawala kay Bongo ang interes sa Senado. Hindi rin mawawala kay Sara Duterte ang mag-inarte. Hindi na po mapapaniwalaan ng kahit kailan ang kanilang mga pinagsasabi. Dati-rate, kung balahurain nila ang mga taong nakikipaglaban para sa tama, gaya ni Senador Trillanes, sinisigaw nilang trililing, di po ba? Pero ang isang trililing na tinatawag nila ang bumunot ng malaking tinik sa bansang Pilipinas.
Ang trililing na iyan na binalahura ng taong bayan at ang mga pumanig kay trililing na iyan ay binalahura din nila. At isa na po ako dyan. Nasaan ngayon ang sinasabi niyong trililing? Nandyan, patuloy na nakikipaglaban habang ang inyong ipinagtanggol laban kay trililing ay nandoon na at nakakulong. Gaano kasakit ang mawala ng sinasandalan? Gaano kasakit ang mawalan ng ipagmamalaking matapang, pumapatay? Gaano kasakit ang nawalan na ng sandalan sa pananakot, sa pambabalahura, sa pagsisinungaling? Ang nangyaring ito kay Duterte ay hinding-hindi makakalimutan ng taong bayan. Kung hindi makalimutan ang pangyayari sa isang diktador, ngayon ay mas hindi makakalimutan ang pangyayari sa isang berdugo. Tama na ang panlilinlang Sara Duterte, Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Philip Salvador, Marcoleta. Tigilan nyo na. At higit sa lahat, itong mga si Harry Roque, no? Tama na po. Dahil hindi man ang tao ang humaharang sa inyong mga kagustuhan na mamayagpag pang muli para maghasik muli ng mga kamalian. Meron tayong nag-iisang lumikha sa lahat na nakabantay at siya ang gagawa ng paraan. At ngayon, sa mga nababasa natin na papakinggan, hinding-hindi na po dapat paniwalaan. Ang pagbabait-baitan ay gawain ni Satanas. Ang pagmamagandang loob ay gawain ni Satanas. Na dating mga masasama ay biglang bumait, iyan po ay likha ni Satanas. Hinding-hindi na dapat paniwalaan yan, sapagkat muling manlilinlang at kapag may nalinlang, mamamayagpag muli ang kanilang kasamaan. Mga kapatid, yan lang muna po at maraming salamat. Napansin ko lang si Bongo, napansin ko lang si Sara, napansin ko lang si Marcoleta, napansin ko lang si Robin Padilla, si Philip Salvador, at ang mga abogado ng Duterte team ay akin lang napansin. Yan po ang aking masasabi. Huwag na pong paniwalaan ang Duterte team. Wala na pong mangyayari. Marami pong salamat mga kapatid. Patnubayan tayo ng ating pong may kapal. Ayan po. Salamat.